Kamusta ang buhay-buhay mga ka-idol hangal? Sana ay muli niyong suportahan ang panibagong season ni Chen Feng at mula din ngayon ay araw-araw na ang ating upload kaya tutok lang mga hangal. Sa nakaraang season ay natapos tayo kung saan nakita natin ang biglaang pag-atake ng hangal na si Li Yunfeng patungo sa ating bida. Na may pagkakumpiyansa lamang na inendaman ni Chen Feng gayong para sa kanya ay baliwala lamang ang atake ng hangal na kayang-kaya niyang masabayan. Sa nakaraan din ay nasaksihan natin ang bahagyang lakas ni Master Bufan gayong ito ang sumalo sa atake ng hangal at bukod pa dun ay nagbanta din ito na kung di lang sana dahil sa competition ay uubusin niya ang lahi ng Qingmu sect. Habang sa likod naman nito ay mapapansin lamang si Chen Feng na bahagyang sumilip habang sinasabi sa kanyang isipan na ito daw pala ang ama ng hangal na si Li Qianyu na kanyang napasalang sa Qingxin Mountain. Nangyari din sa nakaraan ang pagbabanta ng isang disciple mula sa Qingmu sect sa ating bida at ayon dito na siya na daw ang baalang umasikaso kay Chen Feng sa competition. At dahil na din sa sinabi ng ugok na si Li Qianyu ay agad na napaisip ang hangal na si Li Yunfeng gayong tama daw ang energy nito na wala silang panama kay Bufan kaya kailangan niyang iasa na lang kay Li Qianyu ang pagpaslang sa ating bida. Habang sa kabilang banda naman ay mapapansin pa rin ang galit ni Master Bufan na kasalukuyang humihingi ng paliwanag sa pag-atake ng hangal sa kanyang disciple na si Chen Feng bago pa daw siya maubusan ng pasensya. Dahilan upang balutin ng kaba ang hangal na si Elder Li sa kanyang kinatatayuan habang sinasambit ang pangalan ni Master Bufan. At upang di na lumala pa ang sitwasyon ay may pagkukunwari na lang nitong sinambit na gusto lamang daw niyang sukatin ang lakas ng ating bida gayong nabalitaan niya na nanguna ito sa outer sect competition ng kanilang sect. Ang paliwanag naman ng hangal ay di nagustuhan ni Master Bufan dahilan upang magsimula itong magpalabas ng aura habang sinasabi na dahil daw gusto ng hangal na sukatin ang lakas ng kanyang disciple ay wala itong problema. Basta't papwede din niyang sukatin ang lakas ng bawat isang disciple mula sa Qingmu sect bilang ganti at matapos naman niya itong bitawan ay agad na niyang ipinamalas ang kalahati ng kanyang lakas kaya naman makikita na lamang ang mala demonyo nitong postura habang isinasagawa ito. At dahil na nga din sa lakas ng pressure na ilinalabas ni Master Bufan ay agad na naalarma ang mga hangal na taga Qingmu sect sa kanilang mga kinatatayuan. Maya-maya pa ay di na nga nakayanan pa ng ibang cultivator mula sa Qingmu sect ang pressure na nanggagaling kay Master Bufan dahilan ng kanilang pagbagsak habang makikita naman ang hangal na si Li Yunfeng na binalot ng labis na takot sa kanyang kinatatayuan. Habang sa kabilang banda naman ay makikita ang panig ng Jingang sect na apektado din sa pressure na ilinalabas ni Master Bufan at nasambit pa ni Elder Wang Chixia na mas malakas pa daw pala si Elder Bufan kaysa sa kanilang inaasahan. Alinsabay naman ito ay makikita ang ngiti sa ating bida habang sinasambit sa kanyang isipan na magiging ganto din siya kalakas sa hinaharap, at nasambit pa nito na ito daw pala ang lakas ng isang cultivator sa antas ng Realm of Heaven River na gusto din niyang maabot. At dahil na nga din sa patuloy na paglala ng sitwasyon ay tuluyan ng pumagitna si Wang Chixia at marahan itong sinambit na kumalma daw muna si Master Zuo Bufan gayong isa lamang itong di pagkakaintindihan at unahin daw nilang pahalagahan ang kapayapaan sa kanilang tatlong sekta. Maging ang ating bida ay nagsalita na din at ayon dito na dahil daw siya ang target ng mga ito ay wag na daw makisangkot pa si Master Bufan gayong ayaw naman daw niyang madamay pa ang kanilang Chen Yuan sect sa pansarili niyang problema, na agad namang nagpakalma sa halimaw na master. At ayon pa kay Master Bufan na gawin daw ng ating bida ang kanyang gusto gayong lagi lamang siyang nakasuporte sa likuran nito basta daw at ay paranas nito sa kabilang panig ang pakiramdam na makaabot sa impyerno. Humahanga pang nasambit ni Master Bufan sa kanyang isipan na talagang kakaiba daw si Chen Feng gayong inuuna pero nito ang kapakanan ng kanilang sect kahit na buhay na nito ang nanganganib. Alinsabay naman nito ay makikita ang ating bida na agad ding lumapit sa hangal matapos niyang pakalmayin ang kanilang master at agad niyang tinanong sa hangal kung gusto daw ba talaga nitong malaman ang tunay niyang lakas. Na agad na tinugunan ng hangal at mariin nitong kinlaro kung ano daw ang gustong ipahiwatig ng ating bida sa kanya. Na sinagot naman ni Chen Feng nang may kayabangan at ayon dito na napakaugok daw naman ni Elder Li gayong di pa nito napagtanto ang kanyang lakas matapos niyang paslangan si Li Qianyu at gusto pa talaga nitong alamin sa kanyang sarili. Ang sinabi namang ito ng ating bida ay labis na ipinanggalaiti ng hangal gayong ang napaslang daw nito ay ang kanyang nag-iisang anak kaya naman sisiguraduhin niyang mamamatay din ito sa kanyang mga kamay. Ang biglaan namang pagwawala ng hangal dahil sa labis na galit ay agad na inendaman ni Master Bufan para sa mga posibilidad na mangyari.
Nagpatuloy pa ang hangal sa kanyang paglalabas ng pressure subalit agad din itong pinawisan ng malamig nang makita niya ang titig sa kanya ni Master Buffon dahilan upang matigilan ang hangal. At habang nagtitimpi ang baklang si Li Yunfeng ay agad nang nagsalita ang ugok at sinabi nito na kumalma lamang daw ang hangal gayong malinaw naman na nag-iinis lamang si Chen Feng at bukod pa dun ay siya na ang baalang magturo ng leksyon sa ating bida sa Bamboo Mountain Worldlet Competition. Nang marinig naman ito ng hangal ay malakas niyang kinuha and atensyon ng lahat ng kanyang mga disciple gayong may sasabihin daw siya na agad namang sinunod ng mga ugok. At habang nakatingin ang lahat sa ating bida ay mariing ipinahiwatig ng hangal na si Li Yunfeng na tandaan daw nilang mabuti ang mukha ng ating bida sa kanilang harapan, habang mapapansin naman na tila di man lang nakakaramdam ng takot ang ating bida. Maya-maya pa ay mariin ang idinagdag ng hangal na sa oras daw na makapasok na sila sa Bamboo Mountain Worldlet ay agad nilang hantingin ang ating bida at paslangan sa kahit na anong paraan. Na agad din namang sinang-ayunan ng mga ugok na disciple ng Qingmu sect at mababakas pa sa mga ugok na ito ang kumpiyansa na magagawa nilang maputslang si Chen Feng. Nang marinig naman ni Master Buffon ang utos ng hangal na si Li Yunfeng ay agad itong lumapit kay Chen Feng at tinanong kung natatakot daw ba ito sa banta ng kabilang panig. Na may pagkamayabang lamang na tinugunan ni Chen Feng at ayon dito na sa kanyang mga mata daw ay isa lamang ang mga itong kumpulan ng mga basurang nilalang kaya naman wala siyang dapat ikatakot sa mga ito lalo pa at parang langgam lang sila sa kanyang paningin. Na muling ikinamangha ni Master Buffon at ayon pa dito habang nakangiti na umaasa daw siya sa ating bida na uubusin nito ang kabilang panig. Sa kabilang banda naman ay maririnig ang suporta ni Han Yuer sa ating bida, alinsabay naman nito ay ang pag-uusap ng dalawang disciple nilang kasamahan at ayon sa isa na maganda daw ang ginawa ni Chen Feng gayong may dahilan na sila para pumuslang ng taga Qingmu sect. Sambit naman ng isa na napakahangal daw ni Chen Feng para subukang kalabanin ang Qingmu sect subalit maganda na din daw yun para di sila mabagot sa competition. Sambit naman ng hangal na disciple ni Ran Yuzo na nahihibang na daw ata ang ating bida gayong kahit na napakahina nito ay sinusubukan na nitong kalabanin ang buong Qingmu sect, ang sinabi naman ng hangal ay labis na ikinainis ni Han Yuer na nakarinig nito. Dagdag pa ng ugok na di daw naman sigurado maglalakas ng loob ang ating bida na kalabanin pa maging ang Jingang sect gayong napakatanga na daw nito pag nagkataon, habang makikita naman si Han Yuer na patuloy na inaasar ang ugok sa pagsasabing nakapasok lamang ito dahil sa impluensya ng kanyang pamilya gaya ng sinabi ni Chen Feng dito. Bumalik ang puko sa ating bida na makikitang agad na napalingon sa kanyang gilid nang may isang biglaang tanong ang nagmula dito at tinatanong nito kung ito daw ba talaga si Chen Feng. At ang nagtanong pala ay si Zhao Sanshan na agad din namang nagpakilala sa ating bida at ayon dito na muntikan na daw niyang makalimutan na ito ang pumuslang sa kanyang nag-iisang hangal na kapatid na si Zhao Qi. Nang makita naman ng ugok na ito ang pangyayari ay labis siyang napabulalas gayong di siya makapaniwala na talagang maging ang Jingang sect ay sinubukang kalabanan ng ating bida na akala niya ay di nito magagawa. Bumalik sa dalawang ito ang focus at maririnig na sinabi ni Zhao Sanshan na matagal na daw siyang nananabik na makilala ang ating bida mula nang mapuslang nito ang kanyang kapatid. Guys, si Zhao Sanshan ay ang pinakamalakas at nangungunang outer disciple sa kanilang Jingang sect at kilala din ito sa kanilang nasasakupan bilang ang halimaw na cultivator dahil sa taglay nitong lakas. Maging ang isa sa disciple na kasamahan ng ating bida ay alam kung gaano ito kahalimo sa antas nito kung saan ayon pa dito na malapit na daw itong makapag-breakthrough sa Divine Door Realm, ayon naman sa isang ito na kaparihong natatakot na mukhang naghahanap daw talaga ng kamatayan ang ating bida dahil sa pagkalaban nito sa isang halimaw kaya naman kailangan daw nilang maglalayo kay Chen Feng nang di sila madamay. Maging si Han Yuer ay makikita nating bahagyang nakaramdam ng panganib ng mapagtanto niyang maging si Zhao Sanshan ay makakalaban din nila sa loob ng Bamboo Mountain Worldlet na isa talagang malaking problema. Subalit ganun pa man daw ay di pa rin niya kayang talikuran ang ating bida kaya naman kahit gaano pa kalakas ang kanilang makalaban sa competition ay sasagpangin niya ito kasama ng ating bida. Sa kabilang banda naman dahil sa bahagyang pananahimik ng ating bida ay mariing nagtanong si Zhao Sanshan kung bakit di daw ito makaimik, na animoy di daw nito kilala kung sino ang kanyang tinutukoy na napuslang nito. Na may pagka-seryoso namang tinugunan ng ating bida na kung ang tinutukoy daw nito ay ang manyakis na si Zhao Qi, ang hangal na sinubukang gumawa ng di maganda kay Han Yuer at nagtangka sa kanilang buhay. Ay totoo daw ang sinasabi nito gayong siya daw talaga ang pumuslang dito,
At habang nagpapakita ng mayabang na postura ay idinagdag pa nito na napakahina daw kasi ng kapatid nito kaya madali lang sa kanya ang pagtapos sa buhay nito. Ang revelasyon namang ito ng ating bida ay ipinambulalas ng dalawang ugok na ito gayong di daw sila makapaniwalang basta-basta na lang aamin ang ating bida sa harap mismo ng ganito kalakas na cultivator, at bukod pa dito ay nasabi din ng dalawa na napakayabang na daw talaga ng ating bida para umasta ng ganito sa harap-harapan. Para kay Zhao Sanshan naman ay nasabi nito ng may pagkakalmado na talagang napaka-interesado ng ating bida dahil sa ipinapakita nitong katapangan. Nakangiti pa nitong sinambit na wag daw mag-alala ang ating bida gayong wala siyang planong maghiganti para sa isang walang kwentang nilalang na gaya ni Zhao Qi na walang ibang ginawa kundi bigyan siya ng kahihiyan, kaya maganda na din daw na nasawi na ito sa kamay ng ating bida bago pa niya ito gawin sa kanyang sarili. Na tinugunan naman ng ating bida na kung gusto daw nitong magpasalamat ay ayos lang dahil trabaho talaga niya ang pag-eliminate sa mga walang kwentang cultivator at magparusa sa mga makasalanang tao gaya ng kapatid nito. Ang sinabi namang ito ni Chen Feng ay lalo pang ikinatuwa ng hangal at nasabi pa nito habang may kakaibang postura na nag-uumpisa na daw na magustuhan niya si Chen Feng. At matapos nito ay may pagkaseryoso din niyang idinagdag na gusto daw sana niyang makipag-komperensya sa ating bida gayong nais din niyang malaman ang tunay nitong lakas. At gaya nga daw ng sinabi ng ating bida ay malalaman nila ang mananalo sa pamamagitan ng pagpaslang sa mas mahina sa kanilang dalawa, at habang sinasabi ito ng hangal ay kasabay naman niyang pinunit ang kanyang damit gamit ang kanyang mga muscle. Na masaya namang tinugunan ng ating bida na may halong pagkaseryoso sa pagsasabing tinatanggap daw niya ang hamon nito gayong matagal-tagal na din daw siyang naghahanap ng isang karapat-dapat na makakalaban na may lakas ng loob na tumapat sa kanyang lakas, at bukod pa doon ay magiging masaya din daw ang kanyang araw kung mangyayari ito. Ang sinabi namang ito ng ating bida ay lalong ikinatuwa ng hangal gayong ito talaga ang kanyang nais at nasabi pa nito sa ating bida habang tumatawa na napaka-interesante daw talaga ni Chen Feng gayong di ito natatakot kahit na bahagyan na niyang ipinamalas ang kanyang lakas kanina. Pahabol pa nitong sabi habang papalayo na di daw niya inaakalang makakahanap siya ng kagaya ng ating bida, at dahil daw kay Chen Feng ay di na siya mag-aalala pa na maboring lamang sa competition gayong may makakalaro na daw siya sa loob ng worldlet at bukod pa doon ay muli na naman niyang mababatak ang kanyang mga muscle na matagal-tagal na din daw niyang di nagawa. At sa napaka-seryosong tinig habang may nakakademonyong ngiti, ay sinabihan niya ang ating bida na sana daw ay wag siya nitong bigon gayong kailangan nilang maglaban hanggang sa masawi ang isa sa kanila, at habang nagsisalita naman ito ay muli niyang ipinamalas ang kanyang bahagyang lakas sa lahat. At dahil din sa ginawang paglalabas ng aura ni Zhao Sanshan ay sinabayan naman ito ng paglitaw ng isang tato sa kanyang katawan na tila sumisimbolo sa kanyang natatanging lakas na di pangkaraniwan. Habang pinagmamasdan naman ito ni Chen Feng ay nakangiti niyang nasambit na naiiba daw talaga ang taong ito gayong ito pa lamang ang pinakamalakas niyang nakatagpo na maaari niyang makalaban, dagdag pa ng ating bida na magandang oportunidad din daw ito gayong dahil kay Zhao Sanshan ay malalaman niya kung gaano na talaga siya kalakas. May pagkaseryoso namang nasambit ng ugok na ito sa isang gilid habang tila may panghahamak pa sa ating bida na kahit daw basura ang ating bida ay maalam pala itong humanap ng makakatapat. Subalit sa isip-isip naman ng hangal na mukhang di na daw siya mahihirapan pang paslangin ang ating bida gaya ng ipinag-utos ng hangal na si Ran Yuzu sa kanya gayong ang Qingmu sect na daw at ang Jingang sect na mismo ang gagawa nito para sa kanya. Sa kabilang panig naman ng makita ng hangal na si Gao Zuan ang kaganapan ay masaya itong napalapit sa kanyang elder para sabihin na mukhang may gagawa na daw ng kanilang misyong pagpaslang sa ating bida, gayong mukhang napakahangal daw talaga ni Chen Feng para kalabanan si Zhao Sanshan na siguradong makakapaslang dito. Ang sinabi naman ng hangal na si Gao Zuan ay labis na ipinanggalaiti ng hangal na si Liun Feng habang sa di malamang dahilan ay di ito pumayag sa sinabi sa kanya ng hangal niyang disciple. May pagkaseryoso pa nitong dagdag na di daw siya papayag na masawi si Chen Feng sa kamay ni Zhao Sanshan dahil gusto daw niyang sila mismo ang gumawa nito kaya naman gawin daw ng mga ito ang lahat para maunahan si Zhao Sanshan sa pagpaslang sa ating bida. Paliwanag pa niya na ito lamang daw ang paraan para mawala ng lubusan ang kanyang galit na kailangan daw intindihin ng hangal na si Gao Zuan. Dagdag pa nito na sa oras daw na makapasok na sila sa worldlet ay agad na nilang huntingin si Chen Feng para paslanggan at may isang bagay daw siyang ihinanda para sa mga ito upang makasiguradong magtatagumpay sila, na agad namang sinang-ayunan ng hangal.
Matapos namang makapagsalita ng hangal na si Li Yunfeng ay agad na niyang ibinigay ang bagay na kanyang sinasabi at ito daw ay isang elixir na may kakayahang siguraduhin ang pagkasawi ng ating bida. Nang makita naman ng hangal ang elixir na ibinigay sa kanya ng kanilang hangal na elder ay paputol-putol niyang nasambit ang pangalan nito na isang blood-burning elixir habang naglalabas naman ito ng mapanganib na enerhiya. Kinakabahan pang nasabi ng hangal na oo nga daw at magagaya nitong madubli ang kanyang lakas na may kakayahang pumutslang kay Chenfeng subalit sa oras daw naman na gamitin niya ito ay siguradong mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan at masisira ang kanyang cultivation base bilang kapalit na di daw niya kayang isakripisyo. Ang sinabi naman ng hangal na si Gao Zuan ay di nagustuhan ng hangal na si Li Yunfeng kaya naman may pagbabanta nitong sinabi na sa oras daw na mabaigo sila sa pagpaslang sa ating bida ay di lang cultivation level ang mawawala dito gayong pati daw ang buhay nito ay kanyang kukunin, kaya mamili daw ang hangal sa gusto nito. Natinugunan naman ng hangal at habang natatakot ay sinigurado niyang mapapaslang daw niya ang ating bida. Matapos naman niyang makapagbanta sa hangal na si Gao Zuan ay may panggagalaiti din niyang pinagbantaan sa kanyang isipan ng ating bida na ihahatid daw niya ito sa kailaliman ng impyerno dahil sa pagpaslang nito sa kanyang anak. Sa kabilang banda naman ay makikita si Han Yuer na napapaisip sa nakikita niya sa ating bida at nasabi nga nito na mukhang na-stress daw ata si Chenfeng dahil sa presensya ng mga kalaban nito kaya kailangan daw niyang lumapit para palakasin ang loob nito. Matapos naman ng malalim na pag-iisip ni Chenfeng ay bigla na lamang nitong nasambit ng may pagkakumpiyansa na di na daw siya makapag-intay na makaharap si Zhao Sanshan gayong malapit na daw itong makapag-breakthrough sa Divine Door Realm na sigurado niyang makapagbibigay sa kanya ng magandang laban. Ang sinasabi naman ng ating bida ay agad na naputol nang bigla siyang tawagin ni Han Yuer at pagkalapit ng dalaga ay agad niyang siniko ang sikmura ni Chenfeng habang sinasabi na wag na daw masyadong mag-alala ang ating bida gayong nandito daw naman siya para mag-protekta dito. Ang sinabi naman ni Han Yuer ay agad na tinugunan ni Chenfeng at may pagkakalmado nitong sinabi na mukhang mali daw nang iniisip ang kanyang senior gayong di daw naman siya natatakot sa kahit na kanino pa. Na may pang-asar namang tinugunan ni Han Yuer na parabang di peren ito naniniwalang di talaga natatakot ang ating bida. Nasambit pa ni Han Yuer na sariwa peren daw sa kanyang alaala ang ginawang pag-iyak ni Chenfeng sa kanyang mga braso noon kaya naman wag na daw magkunwari pa si Chenfeng sa kanyang harapan. At habang sinasabi naman niya ito ay makikita sa kanyang isipan ang isang nakakatawang eksena kung saan may pagpapantasya niyang naisip na napapayakap na lang si Chenfeng sa kanya habang natatakot sa inaakal nitong halimaw habang siya naman ang siyang nagkukumport dito habang sinasabi na isa lamang daw itong bulati na di dapat katakutan. Ang pagpapantansya naman ni Senior Sister Han ay agad na pinutol ng ating bida nang may pagkamayabang nitong sabihin na tila wala daw siyang natatandaang umiyak talaga siya sa mga braso ng dalaga gayong tila baliktad daw ata talaga ang nangyaring ito. Ang sinabi naman ito ni Chenfeng ay di nagustuhan ni Han Yuer gayong gusto talaga nitong mangyari ang kanyang mga pantasya kaya naman sa pakunwering inis ay tinanong nito si Chenfeng kung ano daw ang mga pinagsasasabi nito sa kanya. Ang ginawa namang ito ni Han Yuer ay agad na tumalab sa marupok nating bida dahilan upang agad nitong sabihin kahit halatang napipilitan na bata pa daw siya noon kaya naman nagawa niya ang sinasabi nito subalit malaki na naman siya ngayon. Na agad namang kinlaro ng dalaga sa kung ano daw ang sinasabi nitong matanda na ito ngayon gayong kahit na daw ilang taon pa ang lumipas ay mananatili ito bilang mas bata sa kanila na dapat daw maintindihan ng ating bida. At para di na hamaba pa ang pagtatalo ay sinang-ayunan na lamang ito ni Chenfeng. Subalit sa isip-isip naman ni Chenfeng habang may pagkamayabang na nakatitig na gaya daw ng sinasabi niya ay talagang malaki na ang nagbago gayong malayo na siya sa dating siya. Ang pag-iisip naman ni Chenfeng ay napansin agad ni Han Yuer kaya naman sinambit nito sa kanyang isipan na ano daw naman kaya ang iniisip nito ngayon. Makikita naman sa malayo na habang nagaganap ang pagtatalo ng dalawa ay napasabi na lang si Master Zuo Bufan na kay Chenfeng na daw ang lahat ng kinakailangan ng tunay na lalaki kung saan magagawang nitong manatiling kalmado kahit na napakadami ng banta sa kanyang paligid. At sa isip-isip pa ng makapangyarihang master na habang tumatagal daw ay lalo siyang nagiging interesado sa ating bida at sa kung hanggang saan aabot ang lakas nito. Alinsabay naman nito ay biglang naputol ang malalim na iniisip ni Master Bufan patungkol kay Chenfeng nang biglang lapitan siya ni Master Wang Chixia at sabihin nito na masyado na daw late kaya kailangan na nilang buksan ang Bamboo Mountain Worldlet, na agad namang sinang-ayunan ni Master Bufan.
At habang may napaka-seryosong ekspresyon at naglalabas ng kakaibang enerhiya ay hiniling niya kay Master Wang at Master Li na pagsama-samahin na daw nila ang kanilang kapangyarihan para simulan ng buksan ng Bamboo Mountain Worldlet kung saan magaganap ang kompetisyon na agad din namang sinunod ng dalawa na kanina pa din naiinip. Maya-maya lamang makalipas ng ilang sandali ay makikita na nga ang pagsasama-sama ng tatlong kakaibang enerhiya na agad din nilang ibinato sa iisang direksyon upang tuluyan na ngang magpakita ang Bamboo Mountain Worldlet na kanina pa iniintay ng mga disciple. Ipinakita pa nga ang pagtama ng bughaw na enerhiya sa direksyon kung saan ito ibinato ng tatlo at sa puntong ito ay mapapansin ang mahiwagang tugon sa kawalan senialis na tuluyan na ngang nagiging epektibo ang ginagawa ng tatlo. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na ngang nagpakita ang sinasabing Bamboo Mountain Worldlet sa itaas at nang makita naman ito ng mga disciple ay agad silang natuwa kasabay ng katanungan sa kung ito dyan daw baga talaga ang pasukan patungo sa worldlet na kanilang paglalaban-labanan. At habang tuluyang bumubukas ang pasukan ay agad itong naglabas ng makapal na enerhiya na agad din namang naramdaman ng lahat kaya naman nasabi ng iba na talagang napakahiwaga ng isang worldlet. Ayon naman sa ibang mga patay gutom na tila naaamoy na daw nila ang kayamanang nagkalat sa loob nito. Subalit ang lahat naman ng kasiyahang nararamdaman ng lahat ng disciple ay bahagyang pinutol ni Master Buffon ng agad nitong kunin ang kani-kanilang atensyon para makinig sa kanyang sasabihin habang may seryosong mukha. At nang makuha na nga nito ang atensyon ng lahat ay marahan niyang ipinaliwanag ang kanilang paglalaban-labanan kung saan kailangan daw nilang paglaban-labanan ang pagkuha sa Dark Jade Lutos na nasa gitna ng worldlet na ito at ang sino man daw sect na magtagumpay ay siya ding magmamay-ari ng Bamboo Mountain Worldlet, at meron daw silang 10 araw para makumplito ang kanilang misyon kaya gawin daw nilang lahat. Gayong limitado lamang daw ang kanilang pagkakataong mapasa kanilang sect ang pagmamay-ari nito at habang sinasabi naman niya ang bagay na ito ay makikita din ng iba't ibang ekspresyon sa mukha ng mga disciple na maglalaban-laban habang ang isa ay tila inaantok pa sa kanyang kinatatayuan. Makalipas lamang niyang maipahayag ang dapat gawin ng 30 disciple mula sa tatlong sect ay sinabihan na niya ang lahat na maaari na daw silang pumasok para magsimula sa paghahanap habang sila namang tatlong master ay mananatili sa labas para magintay ng resulta. Matapos naman ito ay agad na nagsalitang kasunod ang hangal na si Leon Feng ay mariin nitong isinigaw sa lahat ng disciple ng Qingmu sect na maghanda na daw ang mga ito upang pumasok sa Bamboo Mountain Worldlet. Matapos din naman nito ay agad na sumigaw ang inutil na si Gao Zuan at habang dinuduro nito ang ating bida ay muli siyang nagbanta na dahil daw sa ito ang pumuslang sa anak ng kanilang master ay kukunin din daw nito ang buhay ni Chen Feng. Ang pagbabanta namang ito ng inutil na si Gao Zuan ay agad na sinuportahan ng kanyang mga kasamahan sa pagsasabi ng sabay-sabay na papaslangan daw nila ang ating bida. At nang mabitawan na nga ng 10 disciple mula sa Qingmu sect ang kanilang mga pagbabanta ay agad na din silang pumasok sa Bamboo Mountain Worldlet upang isagawa ang kanilang mga plano. Makikita naman sa kabilang banda si Chen Feng na tila di man lang naaapektuhan sa mga kahibangan ng mga taga-Qingmu sect gayong nasambit pa nga nito na napakalalakas daw ng loob ng mga ito na pagbantaan ang kanyang buhay kahit na alam naman nila sa kanilang mga sarili kung gaano sila kahihinang nilalang. Alinsabay naman ito nang makita ni Zhao Sanshan ang nangyari ay may pagkamayabang nitong tinawag ang ating bida na agad namang napalingon, at sinabi nga ng hangal na napakadami daw palang kalaban ni Chen Feng kaya sana daw ay wag itong mamatay ng maaga hanggang sa magkaharap na silang dalawa at matuloy ang kanilang tagisan ng lakas gayong mabuboring daw siya kung magkataon na di niya makaharap sa laban ang gaya nito. Isa pa daw ay gusto din niyang paghiwalayin ang katawan at ulo ng ating bida gamit ang sarili niyang mga kamay kaya sana lang daw talaga ay may sapat itong lakas para makasurvive sa mga taga-Qingmu sect at matuloy ang kanilang lab ang dalawa na kanyang inaasam-asam. Ang sinabi namang ito ni Zhao Sanshan na may halong pagbabanta ay may pagkamayabang lamang na tinugunan ng ating bida sa pagsasabing sana daw ay may sapat talagang lakas ang inutil na ito gayong sa pagkakaalam daw niya ay napakatibay ng pagkakadikit ng kanyang ulo sa kanyang katawan. Matapos naman ito ay agad nang kinuhang muli ni Master Buffon ang atensyon ng kanyang mga disciple para paghandiin na rin sa pagpasok at sinabi niya na panahon na daw para sa bagay na ito na agad din namang sinang-ayunan ng mga disciple.
At habang nauuna na ang iba nilang mga kasamahan sa pagpasok ay makikita namang bahagya ding nagbanta ang hangal na ito sa ating bida sa pagsasabing wag daw sanang kalimutan ni Chen Feng na maging siya ay kalaban nito gayong kukunin din niya ang buhay ng ating bida kung magkaharap silang dalawa at matapos niyang masabi ang kanyang mga kahibangan ay nagbigay pa ito ng nakakalukong tawa sa ating bida. At habang pumapasok nga ang isa pang inutil na ito ay pahabol pa niyang kinutya ang lakas ni Chen Feng sabay sabing iintayin daw niya ang ating bida sa loob habang humahagalpak ng nakakademonyong tawa. Makikita naman sa ibaba ang dalawang ito na tuluyan ng nahuli at napag-iwanan ng lahat kung saan maririnig pa ang pagtatanong ng ating bida kay Han Yuer sa kung natatakot daw ba ito sa dami ng kanyang mga kalaban. Na tinugunan lamang ng dalaga at habang hinahawakan ang kamay ni Chen Feng ay sinabi nito na napaka-impossibly daw itong mangyari gayong wala daw naman siyang nakikitang banta sa mga ito maliban kay Zhao Sanshan na kaya din naman niyang sabayan sa laban. Dagdag pa ni Han Yuer na hanggat magkasama daw silang dalawa ni Chen Feng ay wala siyang katatakutan gayong sa harap daw ng ating bida ay nagagawa niyang mailabas ang malahalimaw niyang lakas na di kayang tapatan ni Numan. Nang marinig naman ni Chen Feng ang may pagkakalmadong sabi ni Han Yuer ay agad niyang sinambit na kung ganun daw ay sabay nilang papaslangan ang lahat ng mga haadlang sa kanilang daan at mangyayari lamang daw yun kung ayos lamang ito sa dalaga ang ganang mungkahi. Na agad namang sinang-ayunan ni Han Yuer gayong iyon din daw naman ang nais niyang gawin at naunahan lamang siya ni Chen Feng na magsabi, at matapos nga nito ay makikita na ding sabay nang pumasok ang dalawang ito. At sa di ko malamang dahilan ay ipinakita pa nga ang dalawang ito sa may bakana ng worldlet na animoy magkatipan at tila iniinggit pa ng dalawang ito yung mga single natin diyang mga idol na hangal. Pagkapasok nga ng dalawang ito ay tuluyan na ding lumiit ang bakana ng worldlet at sa ilang sandali lamang na nakalipas ay tuluyan na din itong sumara sa harap ng mga master at elder na naiwan sa labas. Alinsabay naman nito ay makikita ang hangal na si Ran Yuzo sa ibaba kung saan nakangiti pa nitong nasambit sa kanyang isipan na napaka-inutil daw talaga ni Chen Feng gayong iniisip nito na kaya nitong mapuslang ang lahat ng kanyang mga kalaban sa loob at kung aya daw ang tatanungin ay sigurado siyang di na ito makakalabas pa ng buhay sa loob. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan matapos ngang makapasok ng 30 disciple mula sa 3 sect ay agad na nagpakita ng panibagong nakamamanghang teknik si Master Zuo Bufan sa lahat. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay tuluyan na nating masasaksihan ang mga mangyayari sa loob ng Bamboo Mountain Worldlet kung saan nga ay makikita pa dito si Chen Feng na tila abutido at nagdudumaling tumatakbo sa di malamang dahilan. Kaya kung gusto mong malaman kaibigan kong hangal ang mga kasunod na kaganapan ay i-subscribe muna ang ating channel sa kayong bell icon at wag muna ding kalimutang mag-like, at paki-comment na din kung aling parte ng video ang nagustuhan mo upang lalo kong mapaganda ang next episode. Paki-panood na din ng iba pa nating video mga ka-idol hangal kong kaibigan, hanggang sa muli. Paalam.